Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Isoy. Walang eksaktong taon, probinsya ng Negros Oriental. Magulo ang kapaligiran ng mga sandaling ito. Dinig mula sa malayo ang sigawan ng mga taong naglalaban. Maging ang atungal ng mga sinawing palad, pilit hinahabol ang hininga upang mabuhay. Nasa kalagitnaan ng malaking digmaan si Isoy. Wala itong magawa kung hindi magkubli sa mga namatay na kaanak. Tanging Diyos lang ang nakakalam kung makakaligtas siya ng mga oras na yun. Dumadagong-dung ang paligid. Gumuguhit sa kalangitan ng matatalas na kidlat. Natigil ang sigawan ng mga tao. Maging ang tunog ng mga nagbabagang kampilan ay nawala na din. Dahan-dahang lumabas si Isoy sa pinagtataguan. Nakita ang isang lalaking nakasuot ng puting damit. Sa harapan nito, nakatitig ang mga taong naglalaban-laban. Nilingon siya ng lalaking nakaputi. Ngumiti ito sa kanya. Matapos ay kumumpas at sa isang iglap. Naging abo ang buong paligid. Nasunog ang kagubatan dahil sa pagtama ng kidlat sa mga puno. Isoy! Isoy, gumising ka! Nananaginip ka na naman! Wika ni Lolo Nato. Opo Lolo, ganun pa din eh. Hindi ko alam kung bakit paulit-ulit kong nakikita yung ganun pangitain sa panaginip ko. Tugon ni Isoy. Matagal ko nang sinasabi sa mga magulang mo na ang mga panaginip mo ay pangitain. Pero ayaw nilang makinig dahil para sa kanila, kalokohan ang sinasabi ko. Ngayong wala na si nanay at tatay, siguro naman pwede na akong gumawa ng paraan para maliwanagan sa mga panaginip ko. Tugon ni Isoy. Nang mga sandaling ito ay nasa edad 20 ang binata. Kasalukuyang nakaburol ang mga magulang. Kapwa nasawi ang mga ito dahil sa malubhang karamdaman. Masasabing namuhay sa karangyaan ng pamilya ni Isoy bilang nag-iisang anak. Ito ang nagmana ng lahat ng ari-arian ng mga magulang. Matanda na ako para maglakbay pa, iho. Kaya kung gusto mo, si Tio Pedro mo na lang ang pasamahin mo sa paglalakbay. Hindi ko nakakayanin, apo. Makakasagabal lang ako sa'yo. Wika ni Lolo Nato. Nagpa siya ang binatang puntahan ng kakilala ng matanda. Isa itong mahusay na manggagamot at manghuhula. Pero hindi rin ako sigurado kung kaya ng kaibigan ko ipaliwanag ang mga panaginip ko, Lolo. Hindi kaya magsayang lang ako ng oras sa pagpunta dun? Kakamatay lang ni nanay at tatay at marami silang naiwang gawain, lalo na ang mga tauhan nila sa kumpanya. Wika ni Isoy. Makakapag-antay ang kumpanya, Isoy. Isa pa, nandito pa naman ako eh. May sapat pang linaw ng kaisipan para patakbuhin sa loob ng ilang araw ang negosyo ng nanay at tatay mo. Baka nakakalimutan mo. Ako ang bumuo ng kumpanyang yon. Kung sabagay, oo nga no. Tama po kayo, Lolo. Sige ho, kakausapin ko lang po si Tio Pedro tungkol dun sa bala ko. Sabihin mo sa kanya, ako ang nag-utos. Hindi ka nung tatanggihan. Takot lang nung mapalo ng baston ko. Wika ni Lolo Nato. Pinuntahan ng binata ang tiyuhin at kinausap ito. Matagal nang balak ng lolo nato mo na dalhin ka doon sa kaibigan niyang babaylan sa Ayungod. Alam ko kasi, iho, hindi totoo na may sakit ka sa utak. Hindi mo gawa-gawa ang mga kwento simula nung bata ka. Lahat ng panaginip mo may batayan.
Lahat ng nakikita mo ay konektado sa kalikasan. Wika ni Tio Pedro. Wala na po tayong magagawa, Tiyo. Yun na kasi yung tumatak sa isipan nila tatay eh. Kung hindi ko tinigilan ng pagkwento tungkol sa panaginip ko, malamang nasa ospital pa din ako ng mga baliw. Tugon ng binata. Ipinasok ito ng kanyang mga magulang sa pasilidad para sa may problema sa pag-iisip. Sa pag-aakalang nasisiraan na ng bait si Isoy. Para na din mabawasan ang kanilang kahihiyan dahil kilala ang kanilang pamilya bilang isa sa pinakamayamang angkan sa probinsya. Matapos ang libing ng mga magulang, lumakad na si Isoy at Tio Pedro. Malayo ang biyahe. Pagdating sa bayan ng Ayongon, kailangan nilang iwanan ang sasakyan. Maglakad paakyat sa mismong baryo kung saan nakatira ang sinasabing babaylan. May mga kasamang tauhan ng dalawa dahil marami silang daladalang alay para sa kaibigan ni Lolo Nato. Gaya ng isang kahon ng pangkaraniwang alak, pati na rin mga delata. Malayo pa ba tayo, Tiyo? Grabe naman. Ang sakit na ng talampakan ko eh. Kumalma ka. Malapit na. Isang burol na lang. Tiyo Pedro naman, kanino mo pa sinasabi na isang burol na lang? Ilang burol na yung dinaanan natin oh. Hindi pa rin tayo nakakarating sa bahay ng sinasabi mo. Wika ni Isoy. Huminto si Tio Pedro dahil biglang may sumigaw. Nagsipaglabas ng baril ang mga tauhan nilang kasama, ngunit inawat ito ni Tio Pedro. Mukhang nandito na tayo. Ibaba niyo ang mga baril. Walang kalaban dito. Oo nga pala, sino nagutos sa inyo na magdala ng armas? Tanong ni Tio Pedro. Maya-maya ay nakarinig sila ng boses, ngunit hindi nila makita kung sino ang nagsasalita. Anong ginagawa niyo dito? At ikaw Pedro, hindi ba't sinabihan na kita na wag nang bumalik sa lugar na ito? Sino yung kasama mo? Tanong ng boses. Lumod kayo. Ang nagsasalita ay walang iba kung hindi si Tatay Dadoy. Ang babay lang sinasabi ng lolo mo. Tandang Dadoy, may dala kaming pasalubong para sa iyo. Tumahimik ang buong paligid. Ilang sandali ay nakita nila ang matanda na may hawak na tungkod. Nakasuot ng mahabang itim na damit. Anong masamang hangin ang nagdala sa inyo dito? Huling punta nyo, nagtatanong kayo tungkol sa panaginip ng isang paslit. Tanong ni Tandang Dadoy. Yun pa rin po ang sadya namin. Pero sa pagkakataong ito, kasama ko na ang tinutukoy kong paslit. Tugon ni Tio Pedro, sabay tingin kay Isoy. Nilingon ng matanda ang binata na nooy patuloy pa ring iniikot ang tingin sa paligid. Tila ba walang alam sa nangyayari. Laking gulat nito nang biglang sumigaw si Tandang Dadoy. Ano sa palagay mo ang pinunta mo dito? At bakit parang wala ka sa wisyo? Wika ni Tandang Dadoy. Ano po kasi? Pasensya na po, Tandang. Pero namamanghalang kasi ako sa lugar na to eh. Ang totoong pakay ko po, gusto ko malaman ang kahulugan ng mga panaginip ko. Tugon ni Isoy. Alam ko na ang tungkol dyan. Ang itinatanong ko sa'yo, ang pakay mo. Bakit gusto mong malaman ang kahulugan ng panaginip mo? Napangiti si Isoy sa tanong ng matanda. Ano pa ba ang magiging pakay ko? Sige nga po Manong, kayo magsabi sa akin. Tanong ng binata. Tumawa ng malakas ang matandang babaylan. Nilapitan nito si Isoy. Gusto ko ang ugali ng
batang ito. Malalim kong mag-isip. Hali kayo, sumunod kayo sa akin. Tugon ni Tandang Dadoy. Habang naglalakad, napapansin ni Isoy na tila hindi nakalapat ang paa ni Tandang Dadoy sa lupa. Sa isip ni Isoy, pinaglalaroan lang siya ng isipan dahil sa pagod at gutom na nararamdaman. Pagdating sa tahanan ng matanda, nagulat si Isoy dahil ang buong akala niya nakatira si Tandang Dadoy sa isang malaking kubo. Ngunit tumambad sa kanila ang malaking tahanan na gawa sa magandang uri ng kahoy. Kugo ng bubong. May mga palamuting hayop na nililok mula sa putik. Tumuloy ang mga ito sa loob ng bahay. Inanyayaan sila ng matandang maupo sa hapag. Antayin nyo na lang ang pagkain at pagpasensyahan dahil hindi ko alam na darating kayo. Wala din kasi akong masyadong bisita dito sa lugar. Wika ni Tandang Dadoy. Maya-maya ay pumasok na ang ilang kababaihan. Meron silang dalang pagkain. Napatayo si Isoy nang makita ang laman ng mga plato. Sandali lang. Wala naman sa usapan na kakain ng palaka at insekto, Tio Pedro ah. Wika ni Isoy. Ay nako, ganyan din ang reaksyon ko nung una akong pumunta dito eh. Pero maniwala ka sa akin, Isoy. Masarap ang lasa ng mga yan. Sa totoo lang, hinahanap-hanap ko yung lasa ng adobong balag. Tugon ni Tio Pedro. Ano daw? Natatakam ka sa insekto? Seryoso ka ba, Tio? Dumampot ng isang perasong balang si Tio Pedro. Isinubo ito sabay nguya na tila sarap na sarap sa kinakain. Napapalunok ng laway si Isoy habang pinagmamasdan ito. Oh! Ano pang inaantay mo, binata? Kumain ka na. Hindi na maganda ang lasa ng sabaw ng bayawak kapag malamig na. Wika ni Tandang Dadoy. Lalong nandiri ang binata sa sinabi nito tungkol sa sinampalukang bayawak. Hindi bali na lang ho. Kaya ko namang tisin ang gutom ko eh. Magtutubig na lang ho ako. Ay nako, bahala ka. Basta ako kakain. Kanina pa ako gutom na gutom eh. Wika naman ni Tio Pedro. Tumayo si Isoy at lumabas ng tahanan. Hindi nito masikmura ang pagkain. Nakita nito si Tandang Dadoy na nakaupo sa bangkong gawa sa kawayan. Pasensya na po kung di ako makakain ha. Hindi po kasi ako sanay sa mga ganong pagkain eh. Wika ni Isoy. Nagpatalo ka sa iyong isipan. Kaya nakikita mo kung ano ang gusto mong makita. Bakit hindi ka muna magmasid ng maigi? Wika ni Tandang Dadoy. Sabay turo sa mesa. Nanlaki ang mga mata ng binata dahil nawala na ang mga nilutong insekto. Napalitan ito ng masarap na pagkain. Gawa ng niliksyong ulo ng baboy at manok. Teka, paanong nangyari yun? Kanina lang sinabaw ang palaka at adobong insekto. Tapos iba't ibang putay pa yung nakita ko ah. Tanong ni Isoy. Wala namang ganun. Pinaglalaroan ka lang ng isipan mo. Sige na, kumain ka. Alam kong mahaba ang nilakbay nyo papunta rito. Tugon ni Tandang Dadoy. Kumain ng binata. Pinagtawanan nito ng chewin. Hindi alintana ni Isoy ang nangyayari hanggang sa matapos kumain ang mga ito. Ano Isoy? Naniniwala ka na? Kakaiba ang kapangyarihan ni Tandang Dadoy. Kaya niyang paglaruan ang isipan ng tao at kayang-kaya niyang basahin. Wika ni Tio Pedro. Pero Tio Pedro,
Paano niyang may papaliwanag yung mga panaginip ko? Tignan mo, parang lasing na yata. Mag-antay ka lang dahil dadako tayo dyan. Pakiusap, Isoy. Huwag mong pairalin ang pagiging mainipin mo. Hindi yan obra. Kailangan mong mag-antay. Iba ang pamamaraan ng mga ermitanyo at babaylan kung ikukumpara sa galaw natin. Mahabang pasensya, tamang pag-iintay. Yan ang kailangan mo. Muling wika ng Shuin. Matapos ay nakisali ito sa inuman. Hindi na malaya ng binatang nakatulog ito sa kinauupuan. Nagising na lang si Isoy. Napakaraming lamok ang kumakagat sa kanyang binti. Nilingon nito ang Shuin. Nakitang wala na ang grupong nag-iinuman. Sumilip si Isoy sa loob ng tahanan. Naroon nakaupo si Tandang Dadoy. Naglakad ito papasok. Nang makalapit ang binata ay nagsalita ang matanda. Sabihin mo sa akin, binata, ano uli ang iyong pakay? Gusto ko lang pong malaman ang kahulugan ng panaginip ko. Naapektuhan na po kasi yung buhay ko eh. Hindi ko po alam kung nasa katinoan ba ako o talagang nababaliw na. Umabot pa nga ho sa punto, pinadala ako sa ospital eh. Yung para sa may mga problema sa pag-iisip. Ganun ba? Bakit hindi ka maupo sa tabi ko? Halika dito. Muling wika ng matanda. Naupo si Isoy sa tabi nito. Inalok siya ng matanda ng mainit na salabat. Kinuha naman ito ng binata. Sa pagkakataong iyon nagsimulang magsalaysay si Tandang Dadoy. Alam mo, iho, ang panaginip ng isang tao ay maraming kahulugan. Paminsan wala lang. Simpleng manifestasyon ng iyong isipan. Ngunit kung minsan, ipinapakita nito ang naging buhay mo sa nakaraan at kung ano ang magiging buhay mo sa hinaharap. Wika ni Tandang Dadoy. Sa palagay niyo po ba, ano sa tingin niyo yung pinapakita ng panaginip ko? Hindi ako ang makakasagot ng tanong na yan, binata. Ikaw lang mismo. Tugon ni Tandang Dadoy. Ilang sandali lang ay unti-unting nawalan ng malay si Isoy. Tinignan nito ang baso. Napagtanto, may inilagay na pampatulog ang matanda. Mag-iingat ka sa paglalakbay. Ito ang huling kataga na narinig ng binata bago tuluyang mawalan ng malay. Makalipas ang ilang minuto, nagising si Isoy. Nakahiga na ito sa papag. Laking gulat ng binata dahil ibang-iba na ang kapaligiran. Dali-dali itong lumabas ng kubo. Nanlaki ang mga mata dahil napakaraming tao sa labas. Tila abala ang mga ito sa kung anong paghahanda. Maya-maya ay nilapitan siya ng isang babae. Hinawakan siya sa kamay. Mabuti naman nagising ka, Abaddon. Handa ka na ba para sa pagsasali ng kapangyarihan? Nagtaka si Isoy dahil tinawag siyang Abaddon ng babaeng iyon. Sandali lang. Hindi Abaddon ang pangalan ko. At saka, anong sinasabi mong pagsasali ng kapangyarihan? Nasaan si Tandang Dadoy? Tanong ng binata. Ngumiti lang ang babae at hinila siya palabas ng kubo. Nagsisimula ka na naman sa kalokohan mo eh. Pag ikaw narinig ng ama mo, siguradong magagalit na naman yun sa'yo pag sasabihan ka. Wika ng babae. Lalong naguluhan ng binata dahil alam nitong patay na ang mga magulang. Tinignan ng binata ang kasuotan. Napansing kakaiba ito. Dito na nagsimulang mataranta ang binata. Sandali nga lang. Ano bang sinasabi mo? Hindi ako si Abaddon. At ang mga magulang ko,
Namatay ilang araw nang nakakalipas. Wika ni Isoy. Yumuko naman ang babae sa kanyang harapan. Humingi siya ng tawad. Patawad aking manikyad. Hindi ko sinasadyang painitin ang ulo mo. Ngunit kailangan mong maganda. Anumang oras, magsisimula na ang piging. Tugon ng babae. Maya-maya ay lumapit ang dalawang lalaki. Ang isa ay matipuno ang pangangatawan. Mahaba ang buhok. May hawak na sibat. Ang isa naman, nakasuot ng mahabang itim na kasuotan. Sa kamay naman ito ay isang tungkod. Napangiti ang binata dahil nakilala niya ang tungkod na yun. Ikaw ba si Tandang Dadoy? At ikaw naman, sino ka? Wika ng binata. Tigilan mo ang mga kalokohan mo, Abaddon. Magbigay galang ka sa ating punong babaylan. Wika ni Agang Bulan. Kapunuan, hindi ka pa nasanay sa ugali ng iyong tagapagmana. Ako nga si Dadoy, pero hindi pa naman siguro puti ang buhok ko para tawagin mo kong Tandang Dadoy, hindi ba? Wika ni Dadoy. Abat, ang kulit niyong lahat. Sinabing hindi Abaddon ang pangalan ko. At isa pa, hindi ko kayo maintindihan. Ako si... Tumigil ka na! Bago pa mag-init ang ulo ko at masira yung piging na to. Silay, ayusin mo na ang iyong manikyad! Hindi na nakapagsalita si Isoy. Hinila ito ni Silay papunta sa isang kubo. Sa mga hindi nakakalam, ang salitang manikyad nagmula sa mga katutubong lumad na ang ibig sabihin ay tagapagmana. Balik tayo sa kwento. Ipagpatawad niyo, manikyad. Napagalitan pa kayo ng pinuno. Pero ang ipinagtataka ko, bakit pinagpipilitan yung hindi Abaddon ang pangalan niyo? Kasi hindi naman talaga Abaddon ang pangalan ko. Hindi ako ang tinutukoy niyo. Isoy. Isoy ang pangalan ko. Nakatulog lang ako sandali. Parang bagong mundo na yung ginagalawan ko. Tugon ng binata. Napakamot ng ulo si Silay dahil sa mga sinabi nito. Sandali nga lang, kakausapin ko si Amang Dadoy. Maya-maya ay bumalik ito kasama ang isa sa mga lalaki kanina. Abaddon, ano bang kalokohan tong ginagawa mo? Ilang sandali na lang, magsisimula na ang ritual ng pagsasalin ng kapangyarihan ng iyong ama. Sa makatuwid, hihirangin kang pinuno ng tribong ito. Yan ba ang gusto mong ipakita sa iyong ama? Yan ba ang uri ng pinunong magiging huwaran ng mga susunod na saling lahi? Hindi kita tinuruan ng lahat ng aking nalalaman para biguin ang iyong ama. Kaya ayusin mo ang sarili mo. Humarap ka sa mga tao na may dangal. Wala nang nagawa ang binata. Hinayaan na lang nitong ayusin siya ni Silay. Kinuha naman ito ang pagkakataon upang makilala ang sinasabi nilang Abaddon. Sabihin mo sa akin, sino ako para sa inyo? Tanong ni Isoy. Ano bang uri ng katanungan yan? Ikaw ang aming manikyad. Kaisa-isang anak ng pinunong Agang Bulan. Pinakamalakas sa mandirigmang lumad. Napangiti si Isoy sa sinabi ni Silay. Aba, malakas na mandirigma baka mo. Ayos mukhang nasa panaginip na naman ako. Tugon ni Isoy. Hindi na nagsalita si Silay. Nagpatuloy ito sa pag-aayos sa kanya hanggang sa tinawag na ito ng isa sa mga katutubo. Paglabas ng binata, laking gulat nito dahil biglang dumagungdong ang malalaking tambol. Dito napagtanto ni Isoy na hindi isang panaginip ang nangyayari. Pinili na lang nitong makisakay at obserbahan ang susunod na kaganapan. Naglakad si Isoy papunta sa tabi ni Agang Bulan
Nakangiti ito sa kanya, kaya minabuti na lang din ng binatang ngumiti. Nagpatuloy ang seremonya hanggang sa dineklara siya bilang pinuno ng tribo. Lingid sa kalaman ng binata ng araw din na yun ay ang mismong kasal niya kay Silay. Ano daw? Sandali lang. Bakit may kasalang mangyayari? Ano ba tong pinasok ko? Tanong ng binata sa sarili. Wala na itong nagawa. Matapos ang seremonya, dali-daling umalis si Isoy sa lugar. Pumasok ito sa isang kubo. Sinundan siya ni Silay. Ano bang nangyayari sa'yo, Abaddon? Kanina ko pa napapansin na wala ka sa sarili mo. Labag ba sa kalooban mo mga nangyayari? Tanong ng dalaga. Alam ng binatang nasasaktan niya ito kung ipagpipilitan niya ang katotohanan. Hindi naman sa ganun sila eh. Pasensya na kung ganun ang ipinakita ko. Pagod lang siguro ako. Kung ganun, magpahinga ka na muna. Bukas ang una mong pagsabak sa pangangaso. Bilang pinuno, hindi ka dapat mapahiya sa mga katribo natin. Wika na sila eh. Matapos ay iniwan siya ng dalaga. Kinabukasan maagang nagising ang binata dahil sa ingay ng mga taong nagsisigawan sa labas ng kubo. Maya-maya ay pumasok na si Agang Bulan. Kasama nito si Silay. Mabuti naman at nagising ka na. Ito ang unang pagsabak mo sa pangaso bilang pinuno. Kaya tanggapin mo ang sibat na ito. Wika ni Agang Bulan. Kinuha niya ang sibat. Tila may pumasok sa kanyang isipan. Lahat ng kaalamang dapat malaman tungkol sa pangangaso. Tumangulang ang binata bilang tugon. Naglakad ito palabas ng kubo. Lalong lumakas ang sigawan ng mga katutubo. Itinaas ni Isoy ang sibat na naging hudyat ng simula ng kanilang pangangaso. Mag-iingat ka, Abaddon. Iuwi mo ang karangalang nararapat sa isang pinuno. Wika ni Silay. Ngumiti lang si Isoy. Nagsimula na sa paglalakad. Nasa kalagitnaan sila ng gubat ng mga oras na yun. Wala ni isa sa kanyang mga kasamahan ang nagsasalita. Nakatuon ang atensyon ng mga ito sa paligid na tila may kung anong pinakikiramdaman. Maya-maya ay nakarinig ang binata ng malakas na angil mula sa hindi nakikitang nilalang. Nagsipagkalat ang mga kasamahan. Naiwan si Isoy sa gitna ng daan. Nanlaki ang mga mata nito nang makita ang papasugod na baboy ramo. Halos kasing laki ito ng isang kalabaw. Sa hindi malamang dahilan, hindi nakaramdam ng anumang takot ang binata. Salip kusang kumilos ang katawan nito upang salubungin ang papasugod na nilalang. Itinusok ng binata ang sibat sa lupa. Nang papalapit na ang baboy ramo, sinalubong niya ito ng malakas sa suntok gamit ang kanang kamay. Tinamaan ang baboy ramo sa ulo, dahilan para masubsob ito. Tuluyang nawalan ng ulirat. Kinuha niya ang sibat. Itinarak sa dibdib ng nilalang. Nagsigawan ang mga kasamahan dahil sa matagumpay na pangangaso. Habang kinakatay ng mga ito ang nahuling baboy, pilit namang iniisip ni Isoy kung paano niyang nagawa ang bagay na yun. Nagulat siya nang biglang tapikin ng isa sa mga kasama. Habang tumatagal, lalo ka lang lumalakas, Abaddon. Totoo nga ang sinabi ni Babaylang Dadoy. Isa kang ang bathala ng kulog na nagkatawang tao. Ano? Bathala ng kulog? Oo, natatandaan ko pa yung huling laban natin. Inubos mo ang mga dayuhan sa isang suntok lang. Wika ni Alpon. At para hindi mapaghalata ang walang nalalaman,
Sinakyan nito ang sinasabi ng kasama. Sandali lang. Hindi ko matandaan yung labang yun ah. Saan nga ba nangyari? Kung sa bagay, oo nga no. Maraming laban na tayong napagdaanan eh. Nangyari yun sa dalampasigan. Hanggang ngayon nga, naroon pa rin ang bakas ng nagawa mo. Mamaya dadaan tayo doon para maalala mo. Wika ni Alpon. Ilang sandali pa natapos ng paghati-hatian ang karne ng baboy ramo. Nag-aya na ang binatang bumalik sa kanilang nayon. Gaya ng sinabi ni Alpon, dumaan ang mga ito sa dalampasigan. Hindi makapaniwala ang binata sa nakita. Tumambad sa kanya ang malaking hukay sa lupa. Ayon sa mga kasamahan, doon tumama ang kamao ng binata. Nagkalat din sa paligid ang mga baluti at bangkay ng mga tao. Sigurado ka ba? Akong may gawa nito? Oo, kahit kami nagulat sa lakas mo eh. Alam mo bang dahil sa nangyari, wala nang dayuhan ng dumaong sa dakong ito ng kapuluan. Wika ni Alpon. Napapangiti ang binata. Unti-unti nang lumilinaw sa kanya ang lahat. Pagdating sa nayon, sinalubong ni Silay ang binata. Maligayang pagbabalik. Masaya kaming lahat at naging tagumpay ang iyong pangangaso. Wika ni Silay. Salamat sa mga kasamahan kong mga ngaso. Mahusay nilang nahanap ang lungga ng baboy ramo. At sa pamamagitan ng isang suntok, pinatumba ni Abado ng malaking nilalang. Wika ni Alpon at nagsigawan ang mga tao. Maya-maya ay dumating si Agang Bulan. Masaya akong nakabalik kayo ng ligtas. Ngunit nababahala akong ibalita sa iyo na may paparating na panganib. Namataan ng mga tagapagbantay ang pangkat ng mga dayuhang naglalakad papunta sa nayon. Tinatayang 2 araw na lang. Mararating na nila ang ating ahop. Wika ni Agang Bulan. Napagtanto ng binatang nasa panahon siya ng pananakop ng mga Kastila. Alam ng binata ang kalupitan ng mga ito. Dahil kahit papano nagkaroon siya ng ideya mula sa mga aklat. Kung ganon, hindi na sila dapat makarating sa nayon. Gagawa tayo ng paraan para harangin sila sa daan. Tugon ni Isoy. Nagsigawan ang mga kasama nito habang itinataas ang mga sandata. Mapanganib ang mga dayuhang ito. Hindi sila kagaya ng mga nauna. May dalang pumuputok na sandata ang mga ito at nagbabato ng sumasabog na bola. Ayon sa tagamasid natin, maraming nayo na ang kanilang nilusob. Wala ni isa sa mga ito ang nakaligtas sa bangis ng kanilang kakaibang sandata. Wika ni Agang Bulan. Sa isip-isip ni Isoy, mga kanyon at baril ang tinutukoy ng kinikilalang ama. Bahala na kung anong mangyari. Sasalubungin ko sila at hindi hahayaang makarating sa lugar na ito. Tugon ni Isoy. Bagaman walang maayos na plano, kinausap nito ang mga mandirigma. Walang pagdadalawang isip na pumayag ang mga ito. Kinabukasan, sinimulan ng mga lumad ang pagpapatibay ng kanilang mga bakod. Naglagay ang mga ito ng malalaking pusog ng kawayan bilang pandepensa sa bala ng kalaban kung sakaling makalusot man ang mga ito kay Isoy. Matapos ang paghahanda na yun, lumakad ang binata kasama ang mga mandirigma upang harangin ang paparating na puwersa ng mga mananakop. Mula sa mataas na bahagi, natanaw nila Isoy ang pangkat. Nagmamarcha ang mga ito patungo sa direksyon ng nayon. Dali-daling bumaba sina Isoy. Nagsagawa ng harang sa daan. Nagkubli ang ilan sa mga ito sa mga bato at malalaking puno.
Makalipas ang ilang sandali, nakita ni Isoy ang unang hanay ng pangkat. Tumayo ang binata sa gitna ng daan. Tinanong ang sarili. Hindi ko alam kung saan ko nakukuha ang katapangang ito. Ano nga ba ang magagawa ko laban sa mga bala ng baril? Bahala na. Siguro malalaman ko mamaya. Wika ng binata sa sarili. Abadon, may sinasabi ka ba? Tanong ni Alpon. Aksidente nitong narinig ang sinasabi ni Isoy. Wala naman. Huwag mo kong pansinin. Ganito talaga ako eh. Kinakausap ko ang sarili ko bago ang laban. Tama. Oo, ganun nga. Tugon ng binata na tila kinakabahan. Nanginginig ang mga kamay mo, Abadon. Hindi mo na mapigilan ang galit mo, ano? Tama ba? Tanong ni Alpon. Muling napabulong ang binata sa sarili. Naku, kung alam mo lang. Kanina ko pa gustong tumakbo eh. Takot na ako dito eh. Nanlaki ang mga mata ng binata. Biglang nagpaputok ang mga dayuhan. Sa hindi malamang dahilan, muli na namang kumilos ng kusa ang kanyang katawan. Sa pagkakataong iyon, isang banayad na boses ang narinig ng binata. Hayaan mong likupin kita ng aking presensya. Alam kong naguguluhan ka sa mga nangyayari. Ngunit ito ang iyong gusto, hindi ba? Kaya hayaan mo lang na dumalo ang mga pangyayari. Wika ng anghel. Kung sino ka man, tama ka. Hindi ko nga naiintindihan kung ano nangyayari. Kaya bahala ka na kung ano man ang gagawin mo. Wika ni Isoy. Hindi ako ang gagawa kung hindi ikaw. Nandito lang ako para gabayan ka. Sapat na ang taglay mong kapangyarihan para talunin ang mga yan. Muling wika ng boses. Parang sinasabi mo na naparito ka lang para palakasin ang kalooban ko. Pasensya na, pero hindi yata gumagana ang ginagawa mo. Magtiwala ka lang. Nandyan na sila. Humanda ka! Nakita ni Isoy ang mga papasugod na kalaban. Patuloy siyang binabaril ng mga ito. Hindi nararamdaman ng binata ang tumatama sa kanya. Nakatulala sa tabi ng daan ang mga kasamahan nang makitang hindi tinatablan ng bala ang binata. Nag-angat ng tingin si Isoy. Kusang tumalo ng katawan paitaas. Habang nakaangat sa lupa, sinalubong ito ng kidlat mula sa kalangitan. Naipon ang kuryente sa kanyang kamay. Tumapat sa kalagitnaan ng pangkat ng mga dayuhan ang binata. Bumulusok pa ibaba. Malakas na dagungdong ang umalingaw-ngaw sa paligid nang tumama ito sa lupa. Nagsipagtalasikan ang mga dayuhan. Nasira ang mga dalang kagamitan. Kumikislap ang kuryente sa paligid. Nang humupa ang alikabok, nakita ng mga kasama ni Isoy ang nagliliwanag na katawan. May figura sa likuran nito, tila malaking tao na may puting balbas. Pumapaikot ang kuryente sa buong katawan. Maging ang binata hindi makapaniwala sa mga nangyayari. Naalala ni Isoy ang mga pangitain. Ito ang nakita ko sa panaginip. Ngayon alam ko na. Wika ng binata. Samantala, balik tayo sa kasalukuyang panahon. Teka, anong nangyayari kay Isoy? Saan ang gagaling yung kuryente sa katawan niya? Tanong ni Tio Pedro. Mukhang unti-unti nang nalalaman ni Isoy ang totoo niyang pagkatao. Wika ng matanda.
Ano ang ibig mong sabihin, Tandang Dadoy? Si Isoy ang reenkarnasyon ng bathala ng kulog. Si Ribong Kilad. Nanlaki mga mata ni Tio Pedro nang marinig ang sinabi ng matanda. Hindi nito akalaing may mas malalim pa palang ibig sabihin ang mga panaginip ng binata. Balik tayo sa panahon kung nasaan si Isoy. Hindi makakilos ang mga dayuhan dahil sa takot. Hindi nila akalaing ganito ang kakarapin nila. Biglang nawala ang binata sa kinakatayuan. Sa isang iglap ay lumitaw ito sa kalagitnaan ng mga sundalong dayuhan. Kumalat sa paligid ang malakas na kuryente na naging dahilan ng pagkatupok ng mga ito. Nagsigawan ang mga katutubo dahil nagawa nilang pigilan ang pananakop ng mga dayuhan sa tulong ni Isoy. Unti-unting nawala ang liwanag sa katawan ng binata hanggang sa mawalan ito ng malay. Nagising si Isoy sa loob ng kanyang kubo habang pinupunasan ni Silay ang kanyang muka. Salamat sa mga bathala at nagising ka. Binabati kita sa naging tagumpay mo. Kahit kailan, hindi mo binigo ang ating tribo. Wika ni Silay. Hinawakan ni Isoy ang kamay nito at gumiti. Nang mga sandaling iyon, naging malinaw na sa binata ang tungkol sa kanyang panaginip. Ngunit ang hindi nito maunawaan kung paano siyang nagkaroon ng ganong kalakas na kapangyarihan. Bumangon ng binata. Inalalayan ito ni Silay palabas ng kubo. Sinalubong ng pagpupugay at pasasalamat si Isoy. Masaya ang mga tao sa tuwing nakikita ang kanilang bayani. Silay, gusto kong pumunta sa kubo ni Babaylang Dadoy. Maaari mo ba akong samahan? Tanong ni Isoy. Kung yan ang gusto mo, Abaddon, walang problema. Naglakad ang dalawa papunta sa kubo ng Babaylan. Nasa kalagitnaan ng pakikipag-usap kay Agang Bulang. Paumanhin kung nagambala ko ang inyong pag-uusap. Babalik na lang ako mamaya. Wika ni Isoy. Hindi, Pinuno. Tumuloy ka. Alam kong marami kang katanungan. Tama ang sinabi ni Babaylang Dadoy. Makakapagantay ang nais kong talakayin. Maiwan ko na kayo. Wika ni Agang Bulan. Hindi, ama. Manatili ka. May ilang bagay din akong nais talakayin kasama ka. Silay, maupo ka sa aking tabi. Sabihin mo, Pinuno, ano ang nais mong malaman? Ano ang nangyari sa akin at saan nang galing ang lakas ko? Totoo nga ang sinabi mo. Hindi ka nga mula sa panahong ito. Dahil ang totoong Abaddon, alam ang kanyang pagkatao. Wika ng Babaylan. Ang totoo, magkapareho lang tayo. Ano nga uli ang pangalan mo? Wika ni Agang Bulan. Mawalang galang na, anong ibig niyong sabihin? Hindi nang galing sa panahong ito si Abaddon? Tama ka, Silay. Hindi ako mula sa panahong ito. Nanggaling ako sa hinaharap. Humingi ako ng tulong sa isang babaylan upang malaman ang kahulugan ng aking mga panaginip. At ito ang nakuha kong kasagutan. Kagaya ng nakita ko sa aking balintataw. Nabanggit ko na ito, Agang Bulan. Isang kaluluwa ng binatang mula sa hinaharap ang darating sa panahong ito upang hanapin ang kanyang sarili. Naintindihan ko, Babaylang Dadoy. Ngunit hindi ito dapat nangyayari. Maaaring magpaikot-ikot lang ang mga kaganapan. Kailangang gawan ito ng paraan para maputol at dumaloy ng tamang panahon. Anong dapat gawin para hindi mangyari ang sinasabi mo? Hindi ba nabanggit ko na kagaya mo din ako? Ang pangalan ko sa hinaharap ay Limuel.
Hindi ko alam kung bakit ako napadpad sa panahong ito. Ngunit alam kong may mahalaga akong gagampanan. At ito ka ngayon. Ngayon para maputo lang paulit-ulit na daloy ng panahon, kailangan mo itong putulin. Mamili ka kung saan panahon ka mananatili, Abaddon. Pagpapaliwanag ni Agang Bulan. Nanlaki ang mga mata ng binata. Hindi nito akalaing darating sa punto na kailangan niyang bumuo ng mabigat na desisyon. Ano man ang maging pasya nito, maaaring makaapekto sa parehong panahon. Hindi ko pa alam kung ano ang gagawin ko. Hayaan niyo muna ako makapag-isip. Sa totoo lang, masyadong magulo ang lahat para sa akin. Wika ni Isoy. Hindi kita minamadali. Kailangan mong pag-isipan ng mabuti ang magiging pasya mo. Wika ng babaylan. Matapos ang pakikipag-usap, naglakad ang dalawa paikot sa nayon. Itinuro ni Silay ang lahat ng kailangan niyang malaman, maging ang pamamaraan at kaugalian ng mga lumad. Bakit mo tinuturo sa akin ang lahat ng ito? Tanong ni Isoy. Kailangan mong malaman ang lahat ng ito bilang pinuno. Yun ay kung sakaling dito ka mananatili. Biglang nalungkot ang dalaga. Naisip niya na may posibilidad na mawala ang binata. Napabuntong hininga si Isoy. Hinawakan sa pisngi ang dalaga. Nandito pa ako sa harapan mo. Hanggat nakikita at nakakasama mo ko, wala kang karapatang malungkot. Napangiti si Silay. Hinawakan ng kamay ni Isoy. Kung yan ang nais mo, aking manikyad. Ilang pagbilog ng buwan ang nakalipas. Halos nawala na sa isipan ni Isoy ang kanyang pakay. Naging masaya ito sa kasalukuyang kalagayan. Hanggang isang gabi, maimbing na natutulog ang binata nang bigla itong nakarinig ng boses. Isoy, alam kong naririnig mo ko. Hindi ka maaaring magtagal sa lugar na yan. Kailangan mong bumalik sa kasalukuyan kung ayaw mong makulong ang iyong kaluluwa. Ang boses na ito ay mula kay Tandang Dadoy. Bumangon ang binata at lumabas ng kubo. Kailangan ko nang magdesisyon, pero hindi ko alam kung ano ang pipiliin ko. Wika ni Isoy. Hindi sinasadyang narinig ni Silay ang sinabi nito. Kinabukasan, kinausap ng dalaga si Isoy. Abaddon, alam kong hindi ka nabibilang sa panong ito. Kaya pakiusap, piliin mo kung anong mas makakabuti para sa'yo. Ano ba ang sinasabi mo, Silay? Huwag kang magsalita ng ganyan. Nagdadalang tao ka at hindi ko maaaring iwanan ang aking magiging anak. Hindi, Abaddon. Hindi mo ba napagtanto kung bakit ka nandito? At kung ano ang dahilan? Upang masagot ang aking katanungan. Pero higit pa doon ang aking natagpuan. Nandito ang hinahanap kong buhay, Silay. Pero hindi ka mula sa panahong ito. Masisira ang balanse ng kasaysayan sa oras na ipilit mo ang iyong sarili. Pero paano ang magiging anak natin? Anak siya ng iyong ninunong Abaddon. Alam kong hindi ikaw ang taong yun. Kaya wag mo nang ipagpilitan ng iyong sarili. Mauunawaan kong maging pasya mo. Kailangang mangyari ito para maisakatuparan ng lahat. Pag-uusap ng dalawa. Maya-maya ay nagpakita si Dadoy at Agang Bulan. Tama si Silay. Kailangan mong bumalik para mapanatili ang natural na daloy ng buhay. Napangiti si Isoy. Alam niya na wala na siyang magagawa. Kung yun lang ang paraan, susundin ko ang sinasabi niyo. Masakit man para sa akin pero kailangan. Bago ka lumisan,
Maaari bang sabihin mo sa akin ang pangalan mo sa pinagmulan mong panahon? Naitanong din yan sa akin ni Ama. Ang pangalan ko sa mundo namin ay Isoy. Matapos niyang masabi ang pangalan, kagad siyang naglaho. Pagkamulat ng mga mata, nakita niya si Tio Pedro at Tandang Dadoy. Ha? Ilang buwan akong walang malay? Ha? Anong buwan? Halos 2 oras ka lang natutulog. Masyado tong ambisyoso. Buwan pa ang nais. Ano? Nasagot na ba yung mga tanong mo? Wika ni Tio Pedro. Oho. Maging ang katanungan ko tungkol sa inyo, Tandang Dadoy, nasagot na din. Hindi lang kayo basta babaylan. Bathala kayo ng panahon at oras. Ikaw si Bathalumang Tahon. Tumawa ng malakas si Tandang Dadoy. Tinapik sa balikat si Isoy. Bagay na kailangang manatiling lihim. O siya, handa ng pagkain. Mag-agahan na tayo. Wika ni Tandang Dadoy. Nagsipagtayuan ang mga ito papunta sa hapag. Nang biglang makarinig ng malakas sa putok ng baril mula sa labas ng tahanan. Saan ang galing ang mga putok na yon? Anong nangyayari? Tanong ni Tio Pedro. Nakalimutan kong sabihin sa inyo, napugad din ng rebelde ang lugar na ito. Nakita nila ang mga baril ng tauhan mo, kaya inakala nilang mga sundalo sila. Wika ni Tandang Dadoy. Tumayo si Isoy at dali-daling lumabas. Hoy! Saan ka pupunta? Hindi ito ang tamang panahon para makigulo sila. Tugon ng binata. Akmang pipigilan pa sana ng tsuy ng binata. Ngunit hinawakan ni Tandang Dadoy ang damit nito. Wag, Pedro. Hayaan mo siyang maglabas ng galit. Wika ni Tandang Dadoy. Pinagmasdan nito ang binatang papasugod sa kinaroroonan ng mga rebelde. Laking gulat ng lahat. Biglang nabalot ng nakakabulag na liwanag ang katawan ni Isoy. Malakas na dagungdong ang narinig ng mga ito. At nang humupa ang alikabok, gumapang sa kapaligiran ng kuryente na nagmumula sa binata. Napangiti si Tandang Dadoy dahil pamilyar sa kanya ang tanawing iyon. Tuluyan ang nagising ang natutulog na bathala ng kulog sa katawan ng pamangkin mo, Pedro. Wala nang makakapigil sa kanya. Wika ni Tandang Dadoy. Nagpatuloy ang atake ng mga rebelde. Isa-isang natutupok ang mga ito sa tuwing tatamaan ng kuryenteng nagmumula sa katawan ni Isoy. Lumitaw ang malapad na puting pakpak sa likod nito. Tumalon pa'y taas ang binata. Muling bumulusok pa'y baba. Malakas sa pagsabog ang umalingaw-ngaw sa paligid na tila nagmumula sa kalangitan. Ilang sandali pa sumikat na ang araw. Tumambad sa kanila ang napakaraming bangkay ng mga rebelde. Nakatayo sa gitna ng mga ito si Isoy. Nagliliwanag ang mga mata. Balot ng kuryente ang katawan. Tapos na ang pakay ko sa panahong ito. Kailangan ko ng lisanin ang katawan ng binata para makapamuhay siya ng payapa. Wika ni Isoy. Nang mga sandaling iyon, alam ni Tandang Dadoy na hindi ang binata ang nagsasalita, kung hindi isang bathaluman. Maraming salamat sa tulong, Bathalumang Abaddon. Isa pong karangalan na makita kayo. Wika ng matanda. Matapos humupa ang liwanag sa katawan ni Isoy, nawalan ito ng malay. Sa loob ng mahabang panahon, walang nakakaalam na may namumuhay na bathaluman sa katawan ng mga tao. Kung minsan ay ginagawa nila ito para pakiramdaman at obserbahan ang mundong ito. Obserbahan? Bakit naman?
Anong dahilan? Kung karapat dapat ba tayong balikan ng may likha? Sa tingin ko, sa kasalukuyang nangyayari lalo na sa kalikasan at pag-uugali ng mga tao, malapit na ang kanyang pagbabalik. Nandito kaming mga bathaluman para ihanda ang kanyang dadaanan. Pagpapaliwanag ni Tandang Dadoy. Anak dang, bakit ang sakit ng ulo ko? Anong nangyari? Ha? Bakit ako nandito sa labas ng bahay? Saan ang galing yung mga bangkay na to? Mga rebelde sila. Sinugod nila tayo. Mabuti na lang may dumating na tulong. Tumayo ka na dyan nang makapaganda na tayo sa pagbaba. Tugon ni Tio Pedro. Sinadyang burahin ni Tandang Dadoy ang alaala ng binata para hindi na bumalik sa kanya ang mga panaginip. Ngunit kagaya ng sinabi nila, kung talagang nakatadhana, kahit anong gawin mo, kusa itong mangyayari. Ilang linggo ang nakalipas habang nag-aasikaso ng mga papeles sa kumpanya ang binata. Ipinatawag ito ng kanyang lolo nato. Maaari bang ikaw ang magbigay ng panayam sa mga bago nating aplikante? Nahihilo na ako eh. Wika nito. O sige ho, magpahinga na po kay lolo. Ako na pong bahala dito. Pagpasok sa silid, nakita ng binata ang isang dalaga. Nakatalikod, nakatingin sa tanawin sa labas ng kanilang gusali. Ikaw ba yung una kong kakausapin? Tanong ng binata. Napalingo ng dalaga. Nanlaki ang mga mata ni Isoy. Silay? Ikaw ba yan? Ngumiti ang dalaga. Naupo sa harapan ng mesa. Hindi po sila yung pangalan ko. Mayla po ang pangalan ko. Opo, ako po yung unang aplikante. Magandang umaga po. Napangiti si Isoy. Inakala nitong muli niyang nakita ang dalaga sa nakaraang panahon. Lingid sa kalaman nito, ito na ang simula ng panibagong buhay para sa kanya. Dahil sa malaking pagkakapareho, hindi maiwasan ni Isoy na makipag-usap sa dalaga hanggang sa tuluyang naging malapit sa isa't isa ang mga ito. Napag-alaman ni Isoy, nakakaranas din ito ng mga hindi pangkaraniwang panaginip. Nakikita nito ang sarili sa ibang panahon bilang asawa ng pinuno ng tribo. Nagpasya si Isoy na isama ito kay Tandang Dadoy upang matulungang sagutin ang katanungan ng dalaga. Nandito ka na naman. Hindi ba't sinabi ko nang wag kang... Uy, teka. Sinong magandang babaeng yan? Yan ba ang pasalubong mo para sa akin? Normal mang kinausap ni Tandang Dadoy. Laking gulat niya pa rin dahil naaalala siya ng binata kahit binura ang alaala. Umarting normal sa Tandang Dadoy dahil alam niyang tadhana ang nagpasya. Pwede ba, Tandang Dadoy? Tumigil ka nga. Siya si Mayla. Kasama ko sa trabaho. Alam niyo na kung bakit kami nagpunta dito. Yun nga ang gusto kong sabihin sa'yo. Hindi ko na kailangang paglakbayin pa ang kaluluwa ng babaeng yan sa panahong iyon. Dahil kusa nang naglakbay si Silay mula sa nakaraan para makita ka sa kasalukuyan. Tinapik ni Tandang Dadoy ang noo ng dalaga. Bigla itong nawala ng malay. Ilang segundo lang ang nakalipas ay nagising ito. Walang pagdadalawang isip na hinawakan sa pisngi si Isoy. Isoy, sa wakas nagkita tayo uli. Silay, ikaw na ba talaga yan? Bakit ka tumawid sa panahong to? Tadhana ang siyang nag-utos sa akin, Isoy. Sino ako para panlabanan? Wika ng dalaga. Hindi akalain ng binata na muli silang magkikita ng babae na kauna-unahan niyang minahal. Kalaunan ay nagsama ang dalawa. Bumuo ng sariling pamilya
sa ilalim ng paggabay ng mga bathaluman. Isinilang ni Myla ang malusog na batang lalaki, pinangalan ng Bulan. Kagaya ng kanyang ama, nagtaglay ito ng kapangyarihang mula sa kalangitan. Maaga itong lumabas dahil hinayaan siyang manatili ni Isoy sa pangangalaga ni Tandang Dadoy. Nanatiling sekreto ang buhay ng bata dahil na din sa hindi nito nauunawaan ng mundo. Lalo pa taglay nito ang kapangyarihan ng bathala ng kulog. Maraming salamat sa pakikinig ng ating kwento mga kabayan. Para sa akin, isa to sa pinakamagandang na-narrate ko na storya. Makikita mo yung koneksyon ng nakaraan patungo sa kasalukuyan at saka kung paanong ginagamit ng mga bathaluman yung mga tao para obserbahan ng kasalukuyang mundo bilang paghahanda sa pagbabalik ng may likha. Isa rin sa mga nagustuhan ko dito yung pagmamahala nila na mula noon naglakbay pa hanggang sa kasalukuyan. Sobrang wagas. Ilamang mga kabayan, maraming salamat sa pakikinig ng kwento. Paalam.